Hello, good day mga kamoto. I'm back. Bali, may rides tayo ngayon. Punta tayo ng windmill sa Pililla, Rizal. So, matagal ko nang pinaplano to. Pero, natuloy tayo ngayon. Biglaan lang ulit kasi walang power sa amin. At nag-decide kami na mag-rides na lang sa medyo malayo-layo. Kasi buong araw, 12 hours walang power ulit dito sa amin. So, bali biyahe na tayo ng 30 kilometers. At nandito tayo ngayon sa Santo Tomas, Batangas. Masyadong traffic kanina mga kamoto kaya hindi ako nag-vlog. Na traffic tayo halos 1 oras. Grabe, napakainit kasi alas 12 ng tanghali ngayon mga kamoto. So, bali yan mga kamoto. Dito tayo sa may Bay tayo dadaan, yung shortcut mula dito sa Santo Tomas, Batangas papunta sa Laguna. Yan. So, yun mga kamoto, samahan nyo ako sa aking biyahe at syempre wag nyo kalimutang pindutin ng subscribe button at ang notification bell para updated kayo palagi sa mga upload kong vlogs. So yun mga kamoto, let's go. Kakaliwa tayo dito mga kamoto. So yan, yung palatandaan dyan yung Jollibee. Yan yung pinakamabilis na daan para makapunta ka sa Laguna. From Santo Tomas to Laguna. Bali Bay, Laguna yung labas mga kamoto. So yan, ingat-ingat lang dito kasi nasira na rin ng konti yung daan dito. Marami ng sirang daan. Malalaki yung sira dito ng daan. So, sa mga dadaan dito, dahan-dahan lang kasi hindi kagaya dati na patag talaga siya. Bali, malalaking sira ngayon ng daan na dito. Kailangan na rin ipaayos mga kamoto. Tsaka madalas magabok dito mga kamoto. Kaya ingat lang dito. Lalo na pag hindi nyo kabisado yung daan ito. So, bali, sa mga hindi nakakaalam, medyo liblib at matarik din po yung daan dito. Kaya, kung dadaan kayo dito ng gabi, like 7 PM onwards, wag na po kayong dumaan dito. Doon na po kayo dumaan sa main road po, sa National Highway po. So, dahil tanghaling tapat naman mga kamoto, dito kami dadaan para mabilis-bilis ng konti yung biyahe since malayo pa ang ating pupuntahan. At yun na nga mga kamoto, hindi pa rin tayo nakakapag-break in nitong motor natin. Bali 950 kilometers na yung odo yata nito. So, malapit na siguro kalagitnaan ng pagpunta natin doon. Naka-break in na siguro tayo mga kamoto. So, bali, tinake ko na lang yung risk sa rides na to mga kamoto. Kasi pag uwi ko na lang galing sa rides na to, ako magpapa-change oil. So, yun mga kamoto. Masyadong traffic ang araw na to. Traffic everywhere. Grabe, bilad na bilad kami sa init kanina. 1 oras. Grabe. So yun, para sa mga kapwa riders natin dyan, stay hydrated, magbaon po kayo ng tubig. Kung hindi kayo nakakapagbaon ng tubig, huwag kayo mag-alinlangan tumigil sa gilid kapag may bilihan ng tubig or mga nagbebenta ng tubig. Mas mahirap na yung basta na lang kayo babagsak sa daan kasi nawalan kayo ng malay. So yun, stay hydrated, sobrang init po ng panahon. So mga kamoto, para sa mga maraming questions dyan sa comment section natin na mga hindi ko nasasagot din lahat kasi natatabunan at syempre medyo busy ang inyong kamoto dahil maraming ginagawa sa buhay. So minsan kasi yung mga questions nyo mga kamoto ay nasagot ko na rin. So kung sinisipag kayo or talagang sumusuport kayo sa akin, yun, magbasa na lang po kayo ng mga reply ko sa ibang comments kasi minsan po paulit-ulit din yung tanong. So, may mga vlogs din po ako about sa mga tanong nyo. Pwede rin po kayong mag-marathon ng vlogs ko. Charot. Hindi, I mean, pwede po ninyong tingnan sa aking YouTube channel yung mga vlogs ko. Kasi may mga content na rin po ko like
pagpapalit po ng oil at ng gear oil nitong Easy Ride 175 natin. Yung insight ko about dito, meron na rin po ako niyan. Kung about sa mga height ko, ganyan. Nasasabi ko na yun sa mga vlog ko, kamoto. Kaya, ayun, panoorin nyo na lang ating mga vlog. At syempre sa mga sumusuporta simula umpisa ng pagbablog ko hanggang sa ngayon at sa susuporta pa sa susunod. Maraming salamat po agad mga kamoto. Ito po nga pagbablog ay talagang para enjoy ko lang lagi yung biyahe ko at para ma-document ko din yung bawat memories na sa biyahe ko. Pero dahil sa inyo ay mas masaya kasi appreciate nyo yung pagbablog kong to. So yun. Bali, papunta doon mga kamoto, 87 kilometers. So, I think nakakatakbo na tayo ng mga 12 kilometers pa lang mga kamoto. Kasi sobrang traffic talaga kanina mga kamoto. Kaya minsan talaga hindi agad daw nag-start ng vlog pagkakaalis ko lang sa lugar ko. Kasi more on traffic talaga yung nakikita. Nauubos yung battery natin at yung storage ng ating camera sa traffic. So, parang nonsense, di ba? Kung doon lang mauubos. Kaya piniplay ko na yung video natin, yung vlog ko. Pag nandun na ako sa maayos na traffic, na kalsada ng mga kamoto. Kagaya nito, siguro magkaka-traffic dito, mild na lang. Hindi gaya ng daanan namin talaga. Stranded halos. So, yun. Salamat sa patuloy na pagsama mga kamoto. At sa mga gustong mag-rides dyan, gamit ka lang Easy Ride 175 ADB from Batangas to Pililla, Rizal mga kamoto. Nandito na tayo mga kamoto sa Bitin Elementary School. Mga kamoto, dito pa rin tayo sa loob ng shortcut na dadaanan natin. Bali, hindi ko kasi tukoy yung mga bawat barangay dito. Pero yun, andito na tayo sa part na wala nang bahayan, yung puro puno na lang. At may ilan-ilan na lang tindahan sa tabi na tindahan ng mga gulay yata mga kamoto. So, yun, kaya sabi ko sa inyo, kung dadaan kayo dito ng gabi, wag na lang kayo dumaan dito mga kamoto kasi delikado, lalo na kung mahina yung ilaw nyo. Tsaka, baka matakot kayo mga kamoto kasi sobrang dilim dito. Kung mapapansin nyo, walang street light dito mga kamoto. So, yan. Pero, pag ganitong oras mga kamoto, sarap dumaan dito. Bali, yan, ganyan. Malilom kasi may mga puno, tas mahangin, at saka syempre, walang traffic mga kamoto. So, may pa unti-unting nasisirang daan, pero daan lang para makaiwas kayo ng mas mga kamoto. So, yan, ilan lang yung mga nakakasalubong natin, di ba mga kamoto? Pero, sarap dumaan sa ganito mga kamoto. Puro puno, tapos na tatakpan ng puno yung init ng araw. Solid. So, mga kamoto, let's go! Yan, finally mga kamoto, palabas na tayo dito sa shortcut. So yan, may crossing dyan, kaya
akala nyo traffic. May stoplight yan mga kamoto. Bali, pwede na tayong umuna kasi turn right naman tayo mga kamoto. So, yan. Dito na tayo sa National Highway ng Bay, Laguna. Turn right dito mga kamoto. So, yun. Let's go mga kamoto. Bali, hanap kami ng gas station mga kamoto. Kasi, hindi pa ako nakapagpa full tank. 2 bars na lang itong ating ADV. At siguro, hanap din kami ng makakainan muna. Dahil sobrang tagal na nga agad ng biyahe namin. Pero, hindi pa kami nakakalayo. Inabot na rin kami ng gutom mga kamoto. So, kung anong makita namin, kung may fast food ba ditong kainan, Jollibee, McDo. Doon na lang kami kakain mga kamoto. So yan, National Highway na tayo mga kamoto. At yung daan na to mga kamoto ay dire-diretso lang. At napakaluwag ng kalsada dito. Inabot na kami ng gutom mga kamoto. 1:30 PM na pala agad. Grabe. No oras kaya tayo makakarating dun sa pupuntahan natin. Sana hindi matraffic sa mga susunod nating madadaanan mga kamoto. Yan, may McDo mga kamoto. Tingnan natin kung dyan ba tayo makakain. So, yan. Dahil gutom na talaga. Ay, may Jollibee pala sa katabi. So, yun. Jollibee na lang tayo mga kamoto. Kasi ito na rin naman yung entrance niya. So yun mga kamoto, balikat ko na muna yung vlog natin dito. Kain muna kami. Kasi parang marami ding customer dito. A few moments later. Yung mga kamoto, yun, sa wakas, tabusog na rin kami at syempre, medyo nadagdagan naman ng lakas dahil napakainit ng panahon ngayon, at least busog, no? So, dito yata tayo mga kamoto sa Kalawan, Laguna. Going to Victoria, Laguna yata tayo mga kamoto. So, yun, samahan nyo ako sa aming biyahe at huwag nyong kalimutan pindutin ang subscribe button at like kung nagustuhan nyo ang ating vlog na ito at syempre, notification bell para updated kayo sa mga susunod na vlog pa natin. Lalong-lalo na sa mga vlogs natin na upload gamit itong ating Easy Ride 175 ADB ni Motorstar. So yun mga kamoto, let's go! Wow, grabe mga kamoto. Ang ganda ng daan dito. Lawak ng kalsada at yung mga paligid mga kamoto. Ganda.
ano ba yung palayan, tapos may view pa ng bundok. So dito mga kamoto, pag dito sa highway na to, ingat kayo mga kamoto kasi minsan may lubak, tapos minsan may tumatawid. Tapos yun, mabibilis yung mga kasabay na kotse dito kasi nga syempre highway to mga kamoto, at yun may mga jeep na basta na lang di mo maintindihan kung saan pupunta. So yun, ingat-ingat lang mga kamoto, at huwag kalimutan laging tumingin sa side mirror para aware tayo sa mga kasabay natin sa kalsada, no? Tapos huwag kayong makapagkarera mga kamoto pag ganitong malog yung kalsada. Mas piliin nyo na lang na paunahin yung mga matutulin kaysa makipagsabayan. So yun, ride safe lagi tayo mga kamoto. At yun nga, patuloy kayo sumama sa ating biyahe. Dito pa rin tayo sa Calauan, Laguna. So yun mga kamoto, let's go! So, ma-share ko lang mga kamoto, ito ata yung pinakamalayo natin pupuntahan gamit itong EasyRide 175 natin. At syempre, after break-in period, mas marami pa tayong mapupuntahang lugar na mas malalayo mga kamoto. So, mga kamoto, naghahanap kami ng mapapagasolinahan. Naghahanap ako ng Uno fuel kasi yun talagang pinapagas ko. Dahil di pa tayo nakakapagpagas simula pag-alis ng bahay kanina. Pero still 2 bars since na umalis ako sa bahay kanina. Siguro hanggang dito mga 35 kilometers na yung natatakbo natin or 40 kilometers mga kamoto. At yan na nga mga kamotong sinasabi, paparating na tayo sa arko ng Victoria, Laguna mga kamoto. So yan, welcome to Victoria. At ito nga mga kamoto, may Uno fuel na nga agad pagkatas ng arko. So, pagas muna tayo dito mga kamoto, pa-full tank tayo para sure na hindi tayo kakapusin ng gasolina sa biyahe. Yan, tapos nakapagpagasolina tayo mga kamoto, bali 280 pesos, 5.38 liters. So, grabe, nagulat ako pagbukas ko nung cover nung gas tank mga kamoto. Parang may inamag na part kasi ngayon ko lang siya nabuksan simula nung nagbagyuhan. Di ko alam kung bakit parang nagka-molds dun. Siguro yung nabasa siguro ng ulan ganun. Pero, di ko alam mga kamoto. Kadiri. Sa malapit pa sa takip ng gas tank. So, yan mga kamoto. Medyo matraffic lang sa part na to. Kasi, nasa bayan na tayo mga kamoto. So, yan. Patuloy kayo sumama sa aming biyahe mga kamoto. At papalapit na rin tayo mga kamoto sa arko ng Pila, Laguna. Medyo mabilis pala yung biyahe from Victoria to Pila, Laguna mga kamoto. So yan, tanawin nyo na ba ang arko? Ang ganda ng arko mga kamoto. Parang bago yata tong arko nilang to. Yun. So, bali yan mga kamoto. Ang susunod naman natin, kung hindi ako nagkakamali, ay papunta na tayong Santa Cruz, Laguna mga kamoto.
Kasarap ng biyahe din mga kamoto. Ang payapa ng daan. Tuloy-tuloy lang. Tapos ay mapuno pa. Kaganda ng paligid. Puro kulay green mga kamoto. Tapos walang traffic mga kamoto. Kaya kung mapapansin nyo, chill-chill lang tayo ng takbo. Pati yung mga kasabay natin mga kamoto. Kasi wala kang iisiping traffic sa way na to mga kamoto. Gusto ko ipakita sa inyo rin mga kamoto itong part na to. Ang ganda ng mga puno. Parang nagsasalubong yung mga puno sa daan. Kaya malilo mga kamoto kahit tirik yung araw. Hindi mo ramdam pagdaan mo rito sa part na to kasi yung mga puno. Solid mga kamoto. Sarap dito mga kamoto. Kahit ang dami ng infrastructure pero ang dami pa rin puno mga kamoto. Hindi nila pinuputol. Yan ang maganda. Kaya napakasarap dumaan. Malamig mga kamoto. Kahit tirik yung araw, yung hangin. Malamig. Nakakapagpapresko rin ang pakaramdam habang nagda-drive. So yan mga kamoto. Let's go! Yan mga kamoto, paparating na tayo sa arko ng Santa Cruz, Laguna. Welcome sa bayan ng Santa Cruz. Grabe, ang gaganda ng mga arko dito no mga kamoto. Parang pag nakikita mo yung arko, naaalala mo yung, or kaya nai-imagine mo yung itsura noong unang panahon. Next na bayan mga kamoto, Pagsanhan, Laguna. Let's go!
Pag bumiyay kayo dito mga kamoto, mahalaga nga na hindi kayo sobrang bilis. Kasi kagaya nito, may mga ganitong intersection dito, bigla-bigla. Baka hindi nyo mapansin mga kamoto. Tapos may natawid. So yun, baka maaksidente kayo mga kamoto. Kaya tamang dapat alerto lang sa kalsada. Tsaka tamang takbo lang mga kamoto. Ang bibilis na kasabay natin mga 4 wheels kasi ang ganda ng daan dito mga kamoto. Lalo na dyan sa fast lane dyan sa left. Maayos yung kalsada kaya ang bibilis nila magpatakbo. Pero sa napapansin ko parang lumiliit na yung daan ng mga kamoto. Kanina sobrang lawak from Victoria or Kalawan ba yun. Tapos pagdating dito medyo lumiit na ulit yung daan. Kaya medyo bumagal yung takbo natin. Tsaka may mga ano na siya, yung mga paliko-liko na parang bayan na bayan na yung itsura rito. Kaya from Santa Cruz to Pagsanahan medyo matagal ang biyahe. Bukod sa maraming kasabay, talagang bayan na nga yung itsura rito mga kamoto. So yun mga kamoto, let's go. Pagsanhan ang sunod na bayan natin. Alam naman natin na yung bayan ng Pagsanhan ay kilala sa mga falls mga kamoto. Napakaraming falls dyan na pwedeng pasyalan, liguan mga kamoto. Ito na nga mga kamoto, may arko na rito. Pagsanhan. Pero hindi pa yun yung pinaka-arko. Or yun na nga ba yun? May isa pang parang bato na arko. Tapos parang 3 ata yung butas no nadaanan ng mga sasakyan. Yun yung parang pinaka mo na achievement mo na talagang nakarating ka na ng Pagsanhan. So yan mga kamoto, let's go mga kamoto. At napakasarap ng ating biyahe, chill ride lang na may kasamang konting piga pero saktuhan lang para safe pa din since hindi natin super duper kabisado yung kalasada dito. Kaya, may kasama pa rin tayong pag-iingat kahit na minsan bumibilis. So, yung mga moto, ingat-ingat sa mga jeep dito kasi makipot na ulit yung kalsada pagka may pumarang pasahero dyan. Bigla kasing kumakabig sa kanan yan. Kaya, kadalasan ako, pag dumadaan ako rito, dito na ako sa left lane. Kasi, mahirap na. Kasi mas mahirap pumreno yung motor kaysa sa mga ganyang 4 wheels. Lakas pa naman ang preno ng jeep, no? Tipong pagpreno ng mga yan, talagang ultimo full stop talaga yung mga yan, mga kamoto. Tayo mga naka 2 wheels, delikado tayo do, pwede tayong mag-slide. So yun, ingat-ingat. So yung mga moto, pagdating sa part na to, diretso lang, huwag kayong liliko. Kasi, sa iba kayo mapupunta, syempre. So, bali, diretso pa rin tayo mga kamoto. Tanda ko pa yung kalsada dito sa part na to, kaya hindi pa ako nagmamapa. Pero, si OBR natin, nagmamapa siya para sure yung dinadaanan natin. At para kalkulado natin yung oras ng biyahe natin. Kasi syempre sa mapa nakikita natin kung traffic ba. Syempre pag may red dyan, automatic heavy traffic yan. So, yun ang kagandahan kapag naggamit ka ng mapa. Na pwede mo ma-predict kung anong oras ka makakarating sa gusto mong puntahan. So, yun, medyo mabang biyahe dito, no, sa Pagsanhan. Kasi, yun, 2 lanes na lang. Medyo yung part dito, develop na dami na rin kainan, nakakatuwa naman. Kasi, di ba, ang layo na nito mga kamoto. Kaya yung paligid mo makikita, puro puno, puro taniman. Pero at least, di ba, na siya, ano ba tawag dun? Nag-i-improve na yung paligid. Madali na makakakuha yung mga tao sa paligid ng mga resources, mga pangangailangan nila. Pag-grocery, pagbili ng mga kailangan sa sarili sa bahay. So,
Ayun mga kamoto. Tuloy-tuloy lang tayo. Let's go mga kamoto. So yun mga kamoto, paparating na tayo sa Batong Arco ng Pagsanhan, Laguna. Finally, nakarating din tayo ng Pagsanhan. Siguro, mga 1 hour na lang siguro yung biyahe natin papuntang Pililla, Rizal. So, yun, ang sarap na makita ng ganong arko. Ang ganda mga kamoto. Parang pag nakita mo yung ganong arko, may imagine mo talaga yung itsura nung unang panahon, 'di ba? So yun, tuloy lang tayo mga kamoto. Let's go mga kamoto. Medyo paliit ng palit yung kalsada dito.